ang video mga kamoys. I will yeah, yung hindi pa kami ikinasal mga kamoys, hindi pa na kami ikinasal ni asawa ko, dito siya nakatira sa bahay. Itong bahay na ito ay parang naman na pamana ni Reinhard, pero hindi pamana, per half, kasi mura lang yun. Pag kung bilhin yun, mahal yun. Baka hindi pa kami makabayad. Kasi matakot si asawa ko mangutang noon mga kamoys. That's why naghintay siya until namatay sila, si Opa, si Oma. Pero binayaran niya si kapatid niya ng 1/8%. 1/8%, not 1/2. Kasi kung 1/2 man noon, kunti lang yun, pero si Opa na ang nagbayad sa kanila ng 1, so have to pay the 1/4, sila ang isang 1/4 pa rin, parang maging 1/2, no? Ito ba? At saka, kasi hindi kami nakatira 20 years, hindi nagbayad kami sa kapatid niya ng 1/4, pero hindi kami nakatira dito mga kamoys. At sabi ni Opa bago siya namatay na hindi nabayaran yung 1/4, sila na nagbayad noon, sila na nag-post-stricken kasi hindi kami nakatira dito. Ang namin, ang renovation lang, kunti lang nabayad namin dito, at saka renovation is parang 1/2 din, no? Namin nabayad sa kapatid niya. Parang ito din. Pero until 68 na kami, 68 si Reinhard, magbayad kami sa bahay, yung LBS namin niya, inutangan namin sa pag-renovate sa bahay mga kamis. So, may utang pa kami doon, at saka kunti lang ang interest kasi may yung pa si Reinhard noon sa trabahoan niya, may na siya sa LBS ba, yung ang magbayad daw ang niya, ang employee, no? We are employee or employee? Nakalimutan ko. Employee tayo, okay. Employer, and then nabaliktad nga, employer tayo, or ang manager, o ang may-ari ang employee, no? Nakalimutan ko mga kamoys. Basta kaya ito ang niya ba, ang amo niya sa trabahoan niya, yung chief niya, sila ang nagbayad sa 10 euro man siguro a month, sa niya, sa salary, i-deduct man siguro sa bruto niya. At saka ito na sa LBS na naka-save siya doon hanggang how many years yun, pero not enough to renovate our bahay dito. That's why nakautang kami ng additional, at saka konti lang ang interest kasi may savings kami doon sa LBS. You know what is LBS? Land Baus Park kasi. Parang yun sa atin, kung ka ng bahay dito, parang Pag-ibig Loan Housing, yung Pag-ibig Fund, parang ganun. Parang ito. May Pag-ibig Fund rin ako, yung nakatrabaho ako sa Footstep mga kamoys, at saka is pwede yun ma-loan ko, pero magdagdag ako siguro. Sabi nila 1,000 a month pesos, pwede idagdag mo until you have this is pension, no? Pwede ma-loan din ni mo sa atin, at saka ibili ng bahay. Baka ko, kasi na-stop yun yung 2011, nagpunta kami sa main nga is doon sa Maynila with kapatid. Kaso lang, hindi nabayaran. Sabi ni kapatid ko na wala daw ang papel. I don't know anong ginawa niya. At saka lastly na nakita niya last 2 months, tinanong ko siya na saan yung mga papel, na nakita mo na siya. Sabi niya, mayroon, nakita ko na. Tingnan ko kung nakita niya. Punta ako sa Cebu, at saka tanungin ko kung ilan ang kung makaloon ako niyan. Tingnan ko puhon. Ngayon tayo mga kamoy, yung salin sa last, diba, yung sinigang na may talong at saka string beans, ginawa ko ang mga buto sa baboy, yung ripshin ba, ginawa ko sinigang. Kaso lang
Hindi ko ay anak ko ha, I will, di ba nagsabi ako na mag-bullying din, I will continue on after the topic sa bahay na naman. Yung di ba sabi ko mag-bullying kami sa Wednesday, hindi yun natuloy mga kamoys kasi I'm getting sick. Mabuti na lang nagpunta si anak ko dito. Di ako niya mga kamoys, yung test bus para sa corona kasi may sipon ako at saka parang nose bleeding kanang sunggo ba. Yung nagtrabaho ako sa Tuesday sa gabi na feel ko yun na not good, not feeling well. After naligo ako mga kamoys, nagpunta ako sa labas, nag-drive, namimili. Tsaka ito ang ginawa ko at saka pagbalik ko I'm not feeling good na. Sa Wednesday na sa umaga. Ako, anong nangyari kaya? May sipon ako pagbalik ko sa Tuesday sa gabi, parang wala na akong lost kumakain mga kamoys at saka nosebleed ba at saka may sipon ako, kunting sipon nag-start. Yung Wednesday nagpunta si anak ko dito, nagtinist ako niya. Sabi niya, duhas positive. Positive is yung positive ba? Parang corona. 2 stress ka ng, di ba? 1, 2. Twice stress siya. Hindi ako mga kamoys, hindi giabsagi ko, gi-cancel ko ang bullying namin. Gusto ako, I'm very excited nga mag-bullying pero nangyari wala din si Panginoon, hindi na sa akin, not allowed nga mapunta doon sa group namin. Sige na lang, never mind, basta kay nakapahinga ako mga kamoys sa Wednesday sa gabi. Alam mo ninyo mga kamoys anong ginawa ko? Natulog ako sa Wednesday sa gabi from 7 o'clock in the evening until 9 o'clock sa morning. Grabe no? Nag-take ako ng para fever, lahat yung Gripostat. At sa naglaga ako ng ingwer tea is yung ginger. Ginger tea. Ginger ba? Gilaga ko at saka lagyan ko ng honey. Ininom ko yun malaking itong tasa mga kamoys. Hindi na ako nag-inom ngayon. Nagkape at saka kakao. Ininom ko 1 tasa mga kamoys na malaki. Pagkatapos natulog ako mga kamoys from 7 o'clock with music, radio music. Nagmata pa ako sa 7 o'clock until 10 pero hanggang umaga na 9 o'clock, grabe natulog ako mga kamoys, parang patay. At saka wake up ako, nangain na naman kami ng lunch. Kunti lang mga kamoys, parang wala akong lasa, totoo pala siguro yung positive ako mga kamoys. Parang sa atin ba yung yung trangkaso na parang ito, wala akong lasa na kumakain. So walang loss ba nga kumakain sa sa mga foods. At saka naman natulog na naman ako dito sa sala mga kamoys. Tingin si Renhard ng TV pero parang wala akong mga kamoys, hindi ko narinig siya ng TV. Natulog din ako. Na ako ng Gripostat naman. Natulog ako from 2:30 hanggang 8:30 sa gabi dito sa sala. Pagkatapos natulog na naman ako mga kamoys na siguro 12 o'clock hanggang sa 10 o'clock sa Thursday. Kasi sa Thursday dito is holiday. Never mind, walang trabaho at saka we were free, we are at home. Gusto kong mag-alis pero hindi ako alis kasi mayroon pang sipon at saka ako. Pagka Friday kahapon mga kamoys, nagtrabaho na ako mga kamoys. Kailangan ko magtrabaho kasi sinabihan ko si chef sa Wednesday na pwede sa Friday kasi mag-bowling na. Hindi man natuloy ang bowling. Ito na lang ang ginawa ko. Sa Friday na ako magtrabaho. Gusto ko magpahinga sa Thursday. Or gusto ko pa magpahinga sa Friday din pero I am trying kahapon na groceries pagkatapos
Trabaho. Trabaho ako ng mga 8 hours mga kamoys. Grabe. Kasi ano yun sa weekend or kung walang, kasi Thursday and Friday. So, pang Wednesday, Thursday, Friday. Hindi, ano, ito na Thursday and Friday, hindi ko linisan. At saka Friday na linisan ko ang last. At saka ngayon is free. Morning is free. Then it's very okay na. A long weekend. Dito sa Germany, daghang mga mga kamoys, mga, yung last, last week is Monday is holiday. Yung for 2 weeks, katulad din kahapon, ngayon, this week, Friday, Thursday and Friday. Sa amin is Thursday is sa namin kasi Catholic Church yun. Basta pro-life nam is parang Himmelfahrt on this is Thursday and Friday is the same. Close ang daycare namin. So, walang trabaho sa Thursday at Friday. That is the best. At saka makapahinga ng marami. That's very good. But with pay yun, ha? Payment yun, mga kamoys. Holiday with payment. This is very good. Kasi hindi yun sa amin ang kasalanan. Sa kanila yun. The whole Germany, may sila, may holiday. But at least, may pera din kami. Even walang trabaho, di ba? Nakaupo lang sa bahay. At saka ngayon, mga kamoys, gusto ko magpunta sa labas, pero natulog nga ako hanggang 1 o'clock. Hindi pwede. Kasi trabaho ako kahapon, very tired. Si asawa ko, nandoon sa labas, doon siya nag-train siya kanina. I don't know how natulog ako mga kamoys, hindi ko alam anong oras siya. Kinabihan ko lang siya, Gute Fahrt or happy trip. At saka see you later. At saka mag-ingat ka. Sinabihan ko lang siya. Kasi gusto siya magpunta sa mga sundalo na kuno. Sundalo, memorial, cemetery masiguro. Cemetery sa sundalo yung Second World War na naman. Magpunta siya. Very interested yun siya about sundalo. Kasi nasundalo siya noon mga kamoys, yung Air Force ba. Pero 1 year man lang daw. Hindi man marami. Si kapatid ko sa Pilipinas, maganda yung niya. Sundalo siya with much money. Yeah, nabigyan siya ng 3 million pesos sa pag pamilya bahay. At saka yung niya, yung pension niya monthly is very big. Mga 40,000-45,000 pesos. Grabe no, kilaki naman sa atin. Parang sa Europe ba pension. At saka may pa siya. Yung lupa pa niya bininta sa akin. Hulog-hulugan ko ng konti sa monthly. Kapira na siya, di ba mga kamoys? Grabe no. At saka mabuti na lang may lupa din kami. Yung mga ancestral land namin noon. Kasi pobre kami mga kamomoys, pero may lupa ang lolo ko at lola, yung tatay side ko. Kasi si tatay nag-iisa lang. 12 kami mga magkapatid, siblings mga kamomoys. But may lupa kami at saka mga maraming coconuts at saka I will tell you before, our life is very, we feel nga very nature lang mga kamoys. Very nature. Anong nature? Walang electricity kasi we were living in the island. Yung island before Camotes, wala pa yung, ang unang-una wala yung electricity ng kamoys. Yung una lang siguro ang mga lungsod. Yung lungsod, yung kami Upper Barrios, bukid nga talaga, pero hindi naman bukid na bukid. May kalsada na ngayon, maganda yung yung lupa ko doon, ni besides may kalsada, patungo sa ibang mga baryo. Ay, kaya ganda doon ng bahay, kung may pira lang. Gusto ko doon, pero kung may pension siguro ako later, tingnan ko ako ng bahay kubo. Maninda ako noon mga kamoys ng sari-sari store at saka magtanim ng mga gabi, mga taro, tanglad, ginger,
ito ang gawin ko next time pag ako'y makatira doon sa lupa ko sa ancestral land namin. Kasi mga kamumoys, noon maraming lupa. Anong ginawa ni lolo ko noon? Ano daw? Yung tabako, i-exchange ng lupa. Ala, pwede ba yun mga kamumoys, no? Marami siyang tabako, nagtanim siya ng mga tabako. I-change ko no sa lupa. Barter ba? Barter. At saka may kabayo siya noon, nahulog pa yon si lolo ko sa kabayo. Naging ganon siya mga kamumoys kasi hindi siya napadoktor, nagpahilot-hilot lang anong massage ba. Pero kung mo ano siya punta siya sa plane, so pag ganon siya, so very crooked. Pero pag punta niya sa gitna sa bundok, ano siya, very straight. Nakauyab pa yung si lolo ko. Yung namatay si lola ko. Very active yun si lolo ko kasi may mga manok siyang para paupahan ba mga kamuwis, yung para cockfighting. May pera, may maraming pera rin si lolo ko noon sa lubi, sa mga coconut. Kasi marami siyang marami siyang coconut noon sa lupa. At saka kung magpatimbang kami kamuwis noon, ang mga tao ba, ang mga neighbor namin, kailangan yung mga Carabaos nila, we were borrow the Carabaos. We were borrow the Carabaos and we have to kanang kuan ba, kada di ba sa usa ka Carabao duha man ka sako diha ipatimbang o duha ka sako ang ikarga o may siya di ba, may siya man siya. Ito ang gawin namin noong mga kamoy. So 10 Carabao is 2 sacks kopras, so 20 every patimbang. So depende kung pila ang maani pero mostly mga kamoys, normally maka-eskwela kami ng college kasi doon sa Leyte karamihan yung may mga coconut, maka-eskwela ng mga doon sa Cebu. Pero sa amin mga kamumoys, ang mga kapatid ko is hindi sila interesado mag-eskwela noon. Eldest namin high school lang, at saka kasi magpalagi sila mag-inom doon, mga lalaki kasi sila, 3 mga lalaki at isang babae, from the eldest ba is lalaki. Palagi sila mag-inom mga kamumoys, at saka sabi ni lolo ko, kung hindi man matino ang pag-eskwela ninyo sa magminyo, ipaminyo nila mga kamumoys, parang buya ba? Buya, ano yun buya? Yung may partner na parang isabong, manok bang isabong. Iba na ang tema ko ngayon mga kamumoys, na forget na yung iba. So I will continue now because it's very it's very funny. Ibuya nila mga kamumoys, at saka ipakasal ni lolo ko sa bigyan ng lupa, bahay, pabahayan niya sin. Normal lang ko tabla ka ng sin. Basta kayo makatira lang yun ng couple. Pero magdaro lagi sila mga kamumoys kasi may lupa man, at saka may coconut, magkupras, kung may lubi man nga magkupras, grabe. At saka may rice field kami noon mga kamumoys. Pinatrabaho din yung tatay ko sa sa kapatid ni mother ko. Later yung ama sa classmate ko. At saka kasi si tatay hindi mag ng rice field, hindi niya gusto yun. Pero nakagawa siya doon sa malapit sa amin. May kami tubig mga kamoy. Sino tubig na yung main nga tubig, yung Brunnen or Kuwela. Yung tubod ba? Tubod. Malapit sa bahay namin. Pero nagawa siya ng rice field na sarili. From our water, doon kami manglabag. Nilagyan niya ng atip para manglaba ang mga doon pa ang mga silingan mga neighbor namin doon manglaba, maligo. Kasi tubod yun na palaging nag-agas. Yun ang agas. Walang non-stop ang lagyan namin ng bathtub. Nag-help yung mga neighbor din kasi doon sila maligo. Kailangan help din sila, no? Pero lupa yun namin mga kamoys. Saan ka pa niyan? Kung iba pa yun, hindi pa yun pinupuntahan sa ibang tao, di ba? Sa amin lang yung private, no? Pero private yun, may ibang tao pa rin naligo, manglaba, kasi maganda yun. May siminto, magkisiminto noon, yung bago pa, bathtub sa gitna. May pa yun, may wati. Yung alimatok? May alimatok yun mga kamis. Kailangan linisan yun sa umaga.
Parang walang alimatok. At saka mainom ang tubig mga kamoys. Nag-aga siya ba? Parang waterfall. Pero, not waterfall. Tubod yun, tubod mga kamoys. Ito, kuwila ba? Kuwila. At saka, atabay sa amin in Bisaya. At saka, sa canalization, may mga gabi na tinanim ni tatay ko. Gabi, taro man siguro yung mga kamoys. Pero wala kaming nagawang laing noon mga kamoys. Yung mga dahon, ano lang namin. Hindi namin alam na maano para ito sa Tagalog dito sa Maynila is ano para yung mga itim-itim na dahon na ano pa na nila ginawang laing. Sa amin wala mga kamoy, presko yun. Mag-utan kami with gata, lagyan ng bilad or yung small fish. Ay kay sarap. At saka gabi or taro. Basta kay importante, makaano kami mga kamoys. Makakain kami ng presko lahat everyday. At saka hanggang doon sa lunangan yung sa mga kamoys. After sa gabi mga taro, lunangan yung sa batab sa kalabaw. Yung batab sa kalabaw, maraki yun. With 6 kalabaw siguro or more than. Kasi ang mga neighbor din, doon silang paluna mga kamoy sa amin. Lupa yun namin ha, pero hindi kami nagdadamot. Yun lang mga neighbor, kasi malayo ang neighbor namin, pero papunta pa rin sa amin, no? Mga siguro. Hoy! Sabihan ba? Hoy! Mangain na tayo! Ganon-ganon ba? Sa amin, malayo mga kamoys. Grabe. Bundok yung sa amin, pero not so very bundok. Pero bundok siguro yung mga kamoys kasi, pero barrio man, di bundok na, no? Pero masaya ang namin, yung childhood namin is maganda kasi buhong kami sa mga pagkain. Marami kaming, 2 mangoes namin ay, okay, sinong alam sa life namin noon, maybe we are not so very poor, but in the middle class lang. Kasi may lupa, may bahay din kami na tabla, pero comfortable yun sa amin. Kasi yung bahay nila ni tatay noon ay gift daw yung nagkinasal nila. Kasi bata pa sila ikinasal mga kamoy. 15 si nanay, yung tatay ko 17 or 16 years old. Mga bata pa yun. Katulad din sa eldest namin, yung gipakasal ni Opa Lola kasi gusto nila lang makita ang mga apo. Din sila, parang 14 ang babae at saka 16. Mga virgin ba? Baka hindi pa sila not like ngayon nga mga modern na mag-hotel-hotel na Father Siano pa magkinuutay. Like my children also that were living together but engaged yung dalawa ko. Isa si Langgis wala pa. Pero mag-get together na sila sa bed. Normal yun rin sa Europe mga kamuways. Walang kasal-kasal, magdog-dog na. Pero sa atin, mabuntis karamihan. Pero dito, may mga mga contraceptives. Kay gusto pa sila may eskwela. Nahuman, thank you Lord. Ang mga anak ko din, parang inspiration na yun nila, mga boyfriend nila. May tapos din sila sa pag-eskwela at saka nakatrabaho. Thank you Lord, ang tatlo. At saka mga kamuways, pang isabi ko, naminyo ka, so, from the eldest to the fourth, ipakasal lahat ni lolo ko mga kamuways, grabe. Ipakasal lahat at saka binigyan ng lupa, ang share nila ba? Lupa at saka bahay. Binahayan sila talaga. At saka doon na sa 5 and 6, I am the 6th, na? So 12 kami lahat. I am the 60. So ang 5, hindi siya naminyo, namatay lang siya mga kamuways kasi nagkasakit. At saka ako, hindi ko gusto maminyo doon sa bundok. Ako mga kamuways, alis ako, doon ako sa Cebu. Gusto kong magtrabaho. At that time, naka-school ako ng high school. Graduate ako 1979-80. Pagka 81, naka-school pa din ako ng college, ng first year college lang doon sa Camotes. At saka pagkatapos mga kamuways, 82 mga kamuways, nag-apply ako sa Footstep kasi yung cousin ko nagtrabaho sa Footstep sa Cebu, 5 Footstep cashier siya. Gipasod ako siya ang garantor ko mga kamuways.
At saka at that time, before sa high school din, nakapasa din ako sa NCE, National College Entrance Examination. Pagka-eskwela unta ako ng college mga kamoys, yung nag-high school ako, nakapasa ako nito. Ano yung grade ko? 38. Yung passing is, anong passing ha? 100, anong passing nito ha? Basta kay nakapasar ako, 40 or 48 or 38, I forgot. Basta kay nakapasa ako mga kamoy sa National College Entrance Examination. Pero hindi ako ni-eskwela mga kamoys. At saka na-eskwela lang ako ng 1 year doon sa ano din sa Camotes. Ngayon is university na yung mga kamoys. Yung pamangkin ko naging maestra doon sa university sa Camotes. Grabe no? 30 years plus yun. Kasi ano siya, liberal arts in English, kanang ano ba, kanang major in English. Na ano siya, kasi bright man din siya mga kamoys. Yung mother niya, scholar yun palagi noon. From grade 1 to high school, kanabang palaging giribunan. Ako from 1 to grade 4 lang, grade 5, grade 6. So, kung eskwela pa ko mga kamoy, siguro bright, siguro ko kung, ano ba, nakahuman, gusto ko noon ay teacher. O kung ano pa lang ba, gusto kong mag-teacher, pero kasi marami kami magkapatid na, ito pala ang dahilan, bakit si tatay ay nagkasakit pan siguro yun. That's why nag-apply ako ng footstep. Gusto ko manarbaho na lang kasi apat pa kaming mag-high school. Ang mga kapatid ko mag-high school pa sila mga kamoys. At kailangan ako magtrabaho kasi si tatay nagkasakit pala. Pero ano yun siya noon? Yung ano sa kapitan, yung first counselor. Maka-eskwela kami ng college mga kamoys kung nag-eskwela pa ako. Sabi nga ni tatay, eskwela ka doon sa Cebu, sa ano lang, sa public college lang ba, sa normal university, pwede daw. Pero hindi ako nag-eskwela. Sabi ko, manarbaho na lang ako kasi nag-ano ako sa footstep ng apply. O gipasulod ako sa nakasin ko yung sabi ko nga. Na-assign ako sa Osamis 5 footstep mga kamoys. Doon kami nag-training sa 5 footstep Cebu at saka yung opening during opening mga 1 month before kailangan na doon na kami mag-prepared na kami sa ang building na doon na at saka yung lahat na staff mga trabahante lahat nandoon na din nag-upa kami ng mga bahay-bahay noon doon at saka from manager to the mga yung mga kami mga sales lady, mga stocker, mga yung nasa staff, yung salesman, yung bookkeeper, yung stock card clerk, at saka yung manager, doon na lahat. At saka hitsas kami doon mga kamoys. May radyo ang noon, wala pang computer, lang, mga manual lang mga kamoys, yung sa cashier, ano pa, pindot-pindot, at saka yung radyo, magtawag kami noon mga kamoys, hello, over, na may radio operator kami noon, yung mga stock ba, kung for example, pa Manila to ipadala sa Osamis or sa Dipolog, hello over, mga ganun, may radio operator talaga kami, sila ang or even ang manager siya, magtawag sa office doon sa Maynila, at saka i-deliver yung through barko. Mahal kasi maraming mga mga delivery, mga sapatos, mga made in Manila man yun. May rin kami sa Cebu, Rubber World. Yung Rubber World ay belong to sister pala sa sa footstep pala yun. Yung maker of Spartan ba? Spartan, yung yung mga sapatos na made sa Rubber World. Rubber World is in Cebu, in Minglanilla man siguro yun. Nakatrabaho ko yung cousin ko doon. Gusto ko rin magtrabaho noon, yung before ako sa footstep, pero marami daw yung lisod-lisod sa mag-test, pero at least na ako sa footstep. Sige lang, pare-pareha lang ang sweldo din.
mahal-mahal. No, ano na yun, pensionada na yung ano ko, cousin ko ngayon. Ano daw ko ang, ano ba, good payment ang rubber world. A sister sa 5 footstep. Ano yun, ito ang factory nila sa mga chinilas o mga Converse. Converse? Ano ba yung sapatos na Converse? Oh, parang ito. Yeah, Converse. Yeah. At saka Adidas, sila ang nag-assemble din pero ang mga ang mga materials galing sa labas. Naka-assemble din sila, nakagawa din sila ng mga Adidas shoes. Grabe. At saka noon magbili kami ng mga sapatos, mga kamoys, is how much yun? 50% or yung mga trabahante. Mga trabahante is ano lang. Pero alam ko na how saan pag negosyo. Kasi naka-stackard ako sa inventory. Alam ko saan pag negosyo. Yung mag-invest. Alam ko ang base price nila at saka how to reduce until ma-reduce na good, ma-phase out. Okay mga kamoys, ito lang ngayon ang video ko mga kamoys at saka very funny na. At saka I wish you a blessed weekend po. I hope makapunta ako sa church bukas, but kung hindi, I remain at home kasi baka mahawaan sila mga kamoys, no? Okay mga kamoys, I'm still sleepy. Maybe I will sleep now, right now. Kasi parang pagod ako sa sa sakit siguro yung mga kamoys, no? Yung corona. But I'm still working kahapon. Working kahapon and sleeping naman today. Thank you for watching. Have a blessed weekend po. Bye-bye! Subscribe me mga kamoys and follow me. Thank you very much. God bless.